Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So ito na po, marami na pong nilalabas na kung ano-ano pong version po dun sa pagkakabunyag kung saan po nakita nga po na maraming mga blankong items doon sa bicameral conference na ginawa po ng mga mambabatas natin na isinabit mo para ito yung maging General Appropriation Act na nilagdaan nga po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ah, sinasabi nila na si Pangulong Duterte ay may kinalaman daw doon sa pag-expose ng mga blankong items doon sa bicameral conference. Pero ano naman ang problema kung may kinalaman si Pangulong Duterte doon sa sinasabi nilang mga blankong items doon sa bicameral conference, di ba? So ito, panoorin po natin muna itong balitan to para magkaroon po tayo ng konteksto tungkol dito sa issue ng national budget at doon sa mga blankong items ng pinirmahan ng mga mambabatas nating mga magnanakaw dahil sa sino nga na ba ng matinong tao na pipirma sa mga kulang-kulang na dokumento na alam nilang malalagay naman sa alanganin ng kanilang mga kredibilidad once na sila ay pumirma sa mga blankong ganong klaseng dokumento. Specifically, ito budget po ng buong Pilipinas na gagawing batas ng ating presidente. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Posibleng may kinalaman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaing reklamo sa Korte Suprema laban sa ipinasang 2025 national budget. Giit ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, pwedeng politika raw ang motibo. Nitong Lunes lang na maghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap at Attorney Vic Rodriguez para questionin ang pambansang pondo. Yan ay matapos makitaan ng umano'y 28 blank items ang ilang halaga ng pondo sa Bicameral Committee report. Kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court. They are all well connected with the Duterte. Ngayon, ito lang ang punto dyan. Ano naman ang problema kung connected po si Pangulong Duterte diyan sa issue ng paglalantad na may mga blankong item doon sa bicameral conference? Di ba dapat magpasalamat pa nga tayo dahil ngayon nalaman natin na talagang itong mga magnanakaw sa gobyerno natin dumidiskarte. So dito nakikita talaga natin ngayon na may katotohanan yung mga sinasabi ng mga Duterte. Unang-una, sinabi ni VP Sara, di ba? 2 tao lang ang may hawak ng budget ng buong Pilipinas, which is si Speaker Romualdez at itong si Saldico. So dito lumalabas, ito hindi pa kasi nung time na to hindi pa naman sinisibak sa pwesto si Saldico, pero sinasabi niya nag-resign daw siya, pero either sa dalawang 'yon, ang importante kasama siya doon sa bicameral conference. So sila yung humihilot, sila yung nagmekos-mekos doon sa budget na isinabmit doon kay Pangulong Bongbong Marcos. So sila yung nasunod. Kasi sinabi na nga ng mga senador, di ba? Lalong-lalo na si Senator Bato de la Rosa at si Amy Marcos. Kaya hindi sila pumirma kasi may mga blankong item. So, totoo yung sinasabi nila Pangulong Duterte na sinasabi pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte nung isiniwalat nila na may mga blankong items doon sa bicameral conference. Pero di natin masisisi si Pangulong Bongbong Marcos kasi mali yung naging tanong sa kanya, kaya mali rin yung naging sagot niya. Or masyadong nagmamarunong ang ating Pangulo na hindi naman pala niya naiintindihan yung issue. Kasi nga isa sa mga problema na itong gobyerno natin ngayon, wala kasi siyang matinong spokesperson. Kaya kung ano yung itanong ng mga media, gusto ni Pangulong Bongbong Marcos siya yung sumagot para dumitaw lang na siya ay matalino o magaling dahil kumbaga na-address niya yung issue. Pero yun nga lang, sablay-sablay yung mga sagot niya. Dito, pinag-uusapan bicameral conference, pero ang hinihirit ni Pangulong Bongbong Marcos is yung gaan niya na pinirmahan na, which is wala naman talagang issue doon. Kasi wala naman blanco dahil nga na-fill in na yun, na mekos-mekos na.
ng mga kongresista natin, ng mga mambabatas natin. Pero tinuturo naman nila ritong naglagay doon sa GAB, sa General Appropriation Bill, sinasabi nila may technical working group daw na nag-fill in at ino-authorize naman daw yun ng mga bicameral conference committee. Pero doon medyo sablay-sablay doon, di ba? Ngayon, umamin na nga si Stella Kimbo, yung congressman po ng Marikina. So shout out sa mga taga Marikina, yung congresswoman po ninyo ay nadulas na umamin na may mga blankong item talaga doon sa bicameral conference. Yun nga, basta bicam na yun. Ngayon, sinasabi nito ni Adjong na pamumulitika lang daw ito. Pero di ba yan din naman yung sinabi ninyo nung iniimbestigahan nyo yung confidential funds ni VP Sara na yung 125 million, hindi daw yun, kumbaga hindi sila namumulitika. Gusto lang nilang malaman at kailangan daw malaman ng taong bayan kung saan daw ginastos ni VP Sara yung kanyang 125 million na confidential funds. Ito po ang pinag-uusapan dito, billion. Congressman Adyong, billion of pesos po ang pinag-uusapan dito. Oo, hindi pa ito nagagastos. Pero yung 500 billion plus na yan, diyan po nanakawin ng mga mambabatas natin. Hindi ba dapat mas kailangan pagtuunan ng pansin nito dahil dito lumilitaw yung mga magnanakaw natin, talagang nangangati na yung kamay na makuha yung parte nila. Kaya ito isiningit doon sa bicameral conference na hindi alam ng ibang mambabatas. May mga sinungaling na sinasabi wala raw silang nakikitang pirma. Wala silang nakitang blanco. At meron din naman nagpapatotoo na talagang walang, kumbaga, ito may mga blanco. Diba? Pinakita silang mga dokumento na may blanco talaga. Pero yung mga bulag, yung mga nagbubulag-bulagan, panay lang ang sabi nila na wala raw blanco. Pero wala silang maipakitang ebidensya na talagang ito may mga naka-fill in na bago pa man ito gawing GAB, yung General Appropriation Bill na isasubmit kay Pangulong Bongbong Marcos para maging ito isang batas ng national budget, which is yung 6.3 trillion pesos. Diba? Diba dapat magpasalamat tayo kay Pangulong Duterte at sa mga kapanalig niya dahil ngayon, instead na ito ay nanakawan na, ito ay nakapubaga, nalulungkot ngayon yung mga buhaya, yung mga magnanakaw sa ating gobyerno dahil nakaplano na yan para sa itong eleksyon, magagamit nilang pondo para sa kanilang eleksyon na campaign. Mukhang mapupunta pa sa bato dahil ito naiyakyat na sa Korte Suprema at kung ito ay mamalas-malasin yung mga magnanakaw sa gobyerno, ito baka pwede pang bawiin ng Supreme Court dahil lalabas ito ay unconstitutional at magkakaroon tayo ng reenacted budget. So yung budget nung nakaraang taon, yun po yung gagamitin pansamantala para punuan yung budget ng 2025 which is malaking kawalan ito sa mga magnanakaw dahil kumbaga ito ni-chap-chap na nila Diba? Naisingit na nila yung pondong gagamitin nila. Ngayon nga, dahil nga kay Pangulong Duterte at sa mga kagrupo niya, ito ay naiwasan. So walang rito, kung may parte man to ng pamumulitika, ito ay para i-broadcast, ipamulat, ipakilala, ipakita kung sino-sino yung mga magnanakaw sa gobyerno. So tuloy. Giit ni Adyong, tingin din ni dating Senador Franklin Drilon ay may kinalaman ng mga Duterte sa petisyon sa budget. Dagdag pa ni Drilon, tila ito na raw ang pinaka-corrupt na budget. Tingnan nyo itong si Big Boy Drilon. Napaka-contradicting ng mga sinasabi niya. Diba? Pakinggan nyo maigi kasi sinasabi niya na sigurado daw siya na ang nasa likod ng pagpetition sa Supreme Court nitong budget para sa 2025 is pakanalan daw ng mga Duterte. Pero sa kanya rin nanggaling yung budget ngayon ang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Tandaan nyo, sinabi rin niya ni Katunying, itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinakagarapal na yung may garapalan na korupsyon sa ating bansa. Ginagawang politika ng mga grupo ni Duterte
ginagawang politika at pinapaniwawala ang taong bayan na mali ito. 24 na So sinasabi niya na pinaniniwala daw ni Pangulong Duterte na mali itong nangyayari ngayon. Which is, mali naman talaga eh. Anong pinaniniwala? Eh mali nga yung naging proseso. Dahil paanong nagkaroon ng budget na ganun kung may mga blanco? Saan nila kinuha yung mga budget, yung mga figures doon, mga amount doon, na naipasa kay Pangulong Bongbong Marcos kung blanco yun. Kaya nga ang pinakatanong na rito ngayon, sino yung nagmekos-mekos doon sa pag-fill in? 'Di ba? Sino yung nagmekos-mekos? Sino yung pinakatanong at yun ang dapat aalamin ngayon ng korte kung sino para ito ay mapanagot. Kaya napaka-contradicting nung sinasabi dito ni Big Boy Drilon. 4 na taon ako sa Senado, 24 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang minanggol nila yung budget. Kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. Ito, Tingnan mo ang galing na sa bunganga niya mismo, ito na yung pinakakurap na budget. Pero pamumulitika lang daw yung ginagawa ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Para lang ma-promote yung kanilang grupo, talagang gumagawa lang ng ingay itong si Big Boy Drilon na alam naman natin na ito full-blooded na dilawan at alam niya namang walang mangyayari sa grupo, sa kanilang political party na makabalik. Lalo na kung mauupo uli ang mga Duterte, wala uling kakainin itong mga dilawan ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maswerte tayo, may isang Pangulong Duterte na nagsiwalat na ang pagnanakaw ng mga mambabatas natin, lantaran at garapalan na. Ngayon, gising na po yung taong bayan na ang ating gobyerno ay talagang garapalang pangungurap na ang ginagawa at dapat na ito mahinto. Kaya nga sa susunod na eleksyon, sinasabi ko lagi sa inyo, kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. So, suportahan po natin yung mga kapanalig ng mga Duterte. Yan po sa palagay ko, makakatulong para ito masaayos po ang ating bansa. Hindi naman totally perfect na maayos, pero kahit paano siguro may impact tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte nung siya ang naupo. So ito, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.